Ewan ko kung guni-guni ko lang ba itong nangyari sa akin o talagang meron akong naiuwi mula sa kung saang lamay. Nangyari po ito ngayong taon lang, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Neil. Mahilig ako sa mga kwentong katatakutan at isa ang channel niyo sa madalas kong tambayan kapag gusto kong makinig ng mga nakakatakot na kwento. 2017 nang mangyari ito sa akin. Panahon ito na napakahilig kong isapalaran ang pera sa kung saan saang sugal. In short, Sir Neb, na-addict ako sa pagsusugal. Wala naman na akong pamilya na sinusustentuhan. Sarili ko na lang ang binubuhay ko. Kaya naman tuwing makakahawak ng pera o kaya dumarating na ang araw ng sweldo, ay nangangating magsugal yung kamay ko. Lagi kong iniisip na mababawi ko yung mga talo ko sa pagsusugal at suswertehin din balang araw. Siyempre hindi darating ang araw na yan. Madalas akong dumayo sa kung saan may patay. Hindi para makipaglamay kundi para makapagsugal. Pusoy at Karakrus ang madalas na nilalaro ko. Hindi ko malilimutan itong isang pagdayo ko. Nanalo kasi ako ng ilang libo sa Karakrus na first time nangyari. Tsaka may kaguluhan kasing naganap sa lamay na pinuntahan ko na talaga namang tumatak sa isip ko. Nagkakasayahan noon sa Karakrus nang may tumapik sa braso ng isang lalaking naghahagis ng mga 25 sentimos. Ang sabi nung tumapik sa lalaki, tigilan na yung pagsusugal. Masama yan, tol. Anak mo yung patay pero hindi mo man lang magawang bantayan. Panay pa yung sugal mo. Yung asawa mo ilang araw ng panakaw kung matulog sa harap ng kabaong oh. Tandang-tanda ko yung sabi nung lalaki. Nagpatuloy lang sa paghagis ng 25 yung sinaway. Sinabi nito sa lalaking nagpatigil na huwag siyang pakialaman. Anak niya yung bata at siya raw ang masusunod. Tsaka wala raw bawal-bawal. Hindi raw totoo ang mga pamahiin sa patay. Mabuti nga at namatay na yung si Angel. Hindi ko naman anak pero pinapalamon ko. Sabi pa nung tatay ng batang pinaglalamayan. Naramdaman kong nagkakainitan na yung dalawang lalaki kaya binawi ko na yung taya ko. Pero nagalit yung lalaki. Bakit daw kinukuha ko yung taya ko? Humahagis pa siya. Sinabi kong tabla na muna ako. Pero nagkagulo na. Buti inawat yung tatay ng bata ng mga nasa karahan. Kundi nasapak ko siguro yung tarantadong yun sa sobrang inis ko. Bago umalis sa lamay ng Angel, naglagay ako ng abuloy doon sa garapong nakapatong sa kabaong. Sinilip ko yung bata. Ang liit-liit, ang payat-payat, nakakaawa. Bihira akong maapektuhan sa kamatayan ng mga estranghero. Pero dun sa bata, Sir Neb, maluha-luha akong lumabas ng kapilya kung saan nakaburol yung Angel. Naibulong ko pa nga na, kawawa ka naman at hindi ka minahal ng tatay mo. Nasabi ko pa na sa susunod niya kakong buhay, kung meron man, sana mapunta siya sa mga mapagmahal na magulang. Yun ka kung hindi katulad ng tatay niya na sugarol at walang puso. Nung gabi ring yun habang natutulog ako sa kwarto, nanaginip ako na may katabi daw akong sanggol sa kama. Yakap-yakap ko yung malusog na sanggol. Naputol lang yung panaginip ko nung magising ako dahil sa naririnig na mga hagik-hik. Hagik-hik na mula sa isang bata. Umaalingaw-ngaw sa loob ng kwarto ko. Malinaw na malinaw kong naririnig. Kinikilabutan ako nung mangyari yon pero rumihistro sa utak ko yung imahe nung batang si Angel. Sa utak ko, Sir Neb, wala siya sa kabaong, kundi nasa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak. Napadasal ako nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung sumunod ba sa akin yung kaluluwa ng Angel o ano. Tapos dumadalaw siya sa isipan ko. Ilang araw akong napabisita sa simbahan dahil doon. Nagawa ko pa ngang makipaglibing doon sa batang si Angel. Awa ng Diyos, pagkatapos noon ay tumigil na yung mga nararamdaman kong kakaiba doon sa kwarto ko. Share ko lang po sana itong experience ko. Hindi po ako kagalingan magsulat ng story, kaya po pagpasensyaan nyo na sana, Sir Neb.
Ako nga pala si Julius. Ito pong experience ko ay nangyari nang minsang mag-overnight kami ng high school friends ko. April noon, bakasyon. Hindi naman magkakalayo ang bahay naming magkakaibigan, kaya kung gugustuhin namin ay madali kaming makakapag-set ng mga gala. 5 kaming magkakaibigan, si Jonel, si Bandoy, si Tony, si Dolphy at ako. Sa aming 5 magkakaibigan, bahay na lang ni Tony ang hindi pa namin napupuntahan. Magagalit daw kasi ang nanay at tatay niya kapag nagpapunta siya ng mga kaibigan. Yun lagi ang dahilan niya na iniisip naming bullshit lang at kasinungalingan, dahil kahit sabihin namin na kakausapin namin yung parents niya ay ayaw ni Tony na ipaharap sa amin. Gusto lang naman namin patunayan na mabuti kaming mga barkada at hindi bad influence. Pero isang araw ng April, napapayag namin si Tony. Kami na kako ang bahalang magdahilan. Para rin kako makilala kami ng kanyang mga magulang. Pumayag siya, pero may isa siyang bagay na sinabi sa aming magkakaibigan bago magpunta. Bawal daw mag-ingay sa kanila kapag sumapit na ang 6:00 ng gabi. Bagay na itinuring ulit naming magkakaibigan na kabulshitan. Maganda yung bahay nila Tony, Sir Neb. Sa aming 5 magkakaibigan ay masasabi kong bahay ni Tony ang pinakamaganda at pamilya niya rin ang pinakamay kaya. Nung tumapak kami sa bahay nila Tony, todo puri agad kami sa kanya kasi nga malaki yung bahay nila. Biniro pa namin na mayaman pala sila. Lalo kaming natuwang magkakaibigan nung maipakilala sa mga magulang ni Tony. Mababait naman kasi talaga yung mga ito. Pinagluto pa nga kami ng mama niya ng spaghetti at inutusan pa si Tony na bumili ng soft drinks kahit sinabi naming masaya na kaming uminom ng tubig. Siyempre katarantaduhan lang yon, Sir Neb. Sino bang matinong tao ang mas pipiliin ng tubig kaysa soft drinks? Nung inaabot na ng mama ni Tony yung mga platong may spaghetti, nagngingitian kaming magkakaibigan at nagpapanggap na nanonood ng TV kahit commercial naman yung kasalukuyang pinapalabas. Habang kumakain kami ng merienda, narinig kong tinanong si Tony ng mama niya kung nasabi na raw ba sa amin. Ang alin? Sa isip-isip ko nun. Narinig kong sumagot si Tony na nasabi niya na raw na bawal mag-ingay kapag 6:00 na ng gabi. Matapos magmerienda ay nagyaya na si Tony na magpunta kami sa kwarto niya. Mag-6:00 na noon ng hapon, kaya pinaalala niya ulit na bawal na raw mag-ingay. Natawa lang si Jonel at biniro pa siya na bakit bawal? Magdadasal daw ba kami? Sinigundahan naman ng biro ni Dolphy na may magigising daw ba kapag nag-ingay kami. Natawa na lang kami ni Bandoy, pero sa isip-isip ko nun, parang nasa probinsya naman kung ganun. Maagang natutulog yung mga tao. Ano yung joke? Pero medyo nagalit si Tony. Nagtaas ng boses. Sinabi niyang sumunod na lang daw kami. Sir Neb, imbis na sumunod ay sumuway kami sa utos. Halakhakan kami ng malakas kahit nagbabala na si Tony na yun na daw ang huling overnight namin sa kanila kapag hindi kami sumunod. Pero tinuloy pa rin namin ang pag-iingay. Nasa ganoon kaming kaguluhan nang magsalita si Jonel. Pre, ganun ba talaga kasungit yung lola mo? Kumakain na tayong lahat ng spaghetti pero yung lola mo hindi man lang umaalis doon sa kusina. Natahimik kaming lahat kasi sumagot si Tony. Naisip ko noon na baka na-offend siya. Sa sobrang awkward nung tanong ni Jonel, nagdesisyon na lang kaming magkakaibigan na matulog na lang. Yung pwesto pala namin 3 ang nakahiga sa kama. Si Tony sa gilid pumwesto, sa gitna si Jonel at sa tabi niya naman si Dolphy. Kami ni Bandoy ang nagtabi matulog sa sahig. May banig naman, kumot at unan, kaya okay na sa amin. Nung madaling araw na ay nagising ako. Parang sasabog na yung pantog ko. Nag-a-adjust pa lang ang paningin ko sa dilim ng kwarto nang mapansin kong may nakatayo sa paanan ng kama. Nakatapat ito kay Jonel. Masama yung pagkakatitig. Isang matandang babaeng mahaba at napakaputi ng buhok. Sa sobrang takot ko kinalabit ko si Bandoy. Hindi nagising, kaya napilitan akong kurutin siya sa hita.
Nung magising si Bandoy, isang malakas na sigaw agad ang lumabas sa bibig niya. Ang ending nagising silang lahat maliban kay Jonel na nasaksihan naming binabangungot. Dahil katabi ni Tony at Dolphy si Jonel, sila na ang nanggising dito. Pagkagising, kinwento ni Jonel na napapanaginipan daw niyang sinasakal siya ng lola ni Tony. Tinanong naman ni Dolphy at Tony si Bandoy kung bakit ito sumigaw at tawa kami ng tawa nang sabihin niyang sumigaw daw siya dahil sa sakit ng kurot ko sa hita niya. Nung buksan namin yung ilaw ay kinuwento ko sa kanila yung nakita kong matandang babae sa paanan ng kama. Nakatitig ka ko ng masama kay Jonel. Umalis si Tony sa kama. May kinuha sa isa sa mga kabinet ng kwarto niya. Picture ng isang matanda. Yun yung matandang nakita ko sa paanan ng kama. Si Lola, sabi pa ni Tony. Siya ang dahilan kung bakit ayaw kong mag-overnight tayo dito. Alam ko kasing mag-iingay tayo. Ayaw na ayaw nun sa maiingay kahit noong nabubuhay pa siya. Noong sabihin yon ni Tony, hindi na kami natulog ulit. Nagdasal si Jonel at humingi ng tawad sa lola ni Tony. Ang sabi pa ni Tony, kaya raw pala hindi siya sumagot nung sinabihan ni Jonel na masungit ang lola niya, dahil natakot siya. Hindi niya raw expect na magagawang makita ni Jonel ang lola niyang namayapa na. Ito pong kwentong pinadala ko ay karanasan namin ng kaibigan kong si Kit noong nagre-rent pa siya ng kwarto sa Parañaque. Sana po ay ma-narrate sa isa sa mga channel mo, Sir Neb. Walang sariling bahay si Kit. Maaga rin siyang nawalan ng mga magulang. Kaya naman bata pa lang siya natutunan na niyang magbanat ng buto para buhayin ang sarili. Naging magkaibigan kami ni Kit nung makatrabaho ko siya noon sa Pure Gold. Masayahing tao. Naniniwala siyang ang sipag niya ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Dahil madalas na kontraktual lang ang trabahong napapasukan ni Kit, nagpapalipat-lipat siya ng tirahan. Kung saan siya matanggap na trabaho, doon siya naghahanap ng matitirhan para makatipid sa pamasahe. Nung time na to, Sir Neb, ay kababalita lang sa akin ni Kit na sa Parañaque na siya lilipat. Dayo raw ako minsan doon sa tinitirhan niya para makapag-inuman kami. Hindi naman daw mahigpit yung may-ari at pwedeng mag-inuman basta wag lang maingay at manggugulo. 1 week pa lang si Kit doon sa nakuha niyang kwarto sa Parañaque ay nagkukwento na siya na may mga gabi raw na pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. May mga tanghali din daw na bigla na lang lumalamig yung kwarto niya kahit tirik na tirik yung araw. Pagkakwento niya sa akin noon biniro ko pa siya na baka meron siyang kasamang multo sa kwarto. Hindi raw siya naniniwala sa mga ganon at kung totoo man ay hindi naman siya takot. Ikalawang beses na punta ko noon sa tinitirhan ni Kit nang mangyari ang dahilan kung bakit siya umalis sa kwartong inuupahan niya. Bumibili kami ng alak at chichirya sa may tindahan sa tapat ng bahay kung saan siya nakatira. Nang mapatingin ako sa bintana ng kwarto ni Kit, pagtingin ko, napansin kong may babaeng nakasuot ng green na damit. Nakatingin siya sa kinatatayuan namin ni Kit. Kinawayan ko pero hindi ako pinansin. "Sinong kinakawayan mo, pre?" tanong sa akin ni Kit. "Yung babae sa kwarto mo. May binabahay ka na pala ah." Natatawa kong sinabi. Agad na nilingon ni Kit yung bintana. Napamura siya at napatanong kung sino yung babae sa kwarto niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bahay na inuupahan. Sumunod naman ako nung makuha ko yung alak at chichirya. Nung nasa loob na kami ng bahay kung nasaan yung kwartong inuupahan niya, tsaka ko lang naitanong kung bakit siya nagmamadali sa pagtakbo. Hindi niya sinagot yung tanong ko. Mabilis na umakyat si Kit kung nasaan yung kwarto. Sa bilis hindi ko siya agad nasundan at narinig ko na lang yung tunog ng sinususi ang pinto at pagbukas. Lumagabog pa nga sa lakas. Sumigaw yung may-ari ng bahay.
Bakit daw parang galit kung magbukas ng pinto si Kit? Nasa tabi na ako ni Kit sa loob ng kwarto nang maramdaman ko yung lamig na sumisiksik sa buto. Wala sa kwarto yung babaeng nakita naming dalawa, pero may mga bakas ng putikang paa sa sahig na parabang meron talagang pumasok sa kwarto ng kaibigan ko. Pagkawala ng lamig sa kwarto ay panay ang hingi ng sorry ni Kit doon sa may-ari ng bahay. Sinabi niya sa may-ari na may nakita kaming babae sa loob ng kwarto niya. Pinakita din namin yung mga bakas ng paa. Ang sabi ng may-ari ay baka raw ligaw na kaluluwa. Baka si Kit daw mismo ang nagdala sa pamamahay niya. Wala naman daw kasing masamang kasaysayan yung bahay niya. Paliwanag pa ng may-ari ay lahat ng anak niya ay buhay pa at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ginamit lang ni Kit yung advance at deposit niya tapos lumipat na siya ng ibang mauupahan. Hindi na ulit namin nakita yung babae. Kahit pa ilang beses pa kaming nag-inuman sa kung saan saang kwarto na kanyang tinitirhan. Share ko lang yung kababalagang nangyari dito sa bahay namin nitong August lang ng gabi. Nakuha namin itong bahay sa pamamagitan ng tirasangla. Nung pinapinturahan namin sa tito ko yung bahay, sabi niya na may isang part ng bahay na kahit anong pintura niya ay hindi maalis-alis yung sulat. Meron ding pagkakataon na pininturahan nila itong bahay, tapos pagkabalik nila kinaumagahan may mga sulat na ng ballpen. Noon ding naglilipat kami ng mga gamit ay may mga laruan ng bata tsaka pogs kung saan saang parte ng bahay na imposibleng maabot ng bata. Itong nakuha po naming tirasangla ay malapit sa school at tumbok ang location, kaya iniisip kong baka portal ito ng mga nilalang. Kayong mga tagapakinig na po ang bahalang maglaro sa inyong mga imahinasyon. So ito nga po, isang gabi habang nasa kwarto kami at nanonood sa cellphone niya yung asawa ko, biglang nag-on yung Google Mic o yung Google Assist. Sir Neb, hindi ko sure ang tawag doon. Basta ang lumabas na sulat ay send SMS to Rachel. Want to go to the cinema tonight? Yun ang lumabas. Hindi niya hawak yung cellphone. Nakalapag lang habang nanonood siya. Kaya nakakapagtakang ganoon ang nangyari. Hindi ko rin maisip kung paanong gagana ang Google Assist gayong nakatutok siya sa Netflix. Bago ito may mga pagkakataon na bigla na lang nagpe-play yung video na pinapanood namin sa cellphone ko o sa cellphone niya, o kaya biglang nagpo-post kahit hindi pinipindot. Natakot kami nung mabasa yan. May bunso kasi akong kapatid, 10 years old na. Rachel ang pangalan. Nanood siya ng feng shui noong isang beses na mag-overnight dito kasama ng isa pang bata. Pero medyo matagal na yon, Sir Neb. Tinatawa-tawa na lang namin ng asawa ko yung lumabas na yan kasi nga medyo kinakabahan na kami. Nung pumunta kasi dito si Rachel, ang ingay-ingay niya. Umuwi nga siya noon na nagsusuka at masama ang pakiramdam. Samantalang yung isang kasama niyang bata naman ay hindi naapektuhan. Inisip namin noon na baka pinaglaruan siya ng kung anumang nilalang na nakituloy dito. Naistorbo siguro sa ingay niya. Nung sumunod na gabi, pagkatapos mangyari yung sa Google Assist, ay lalo kaming natakot nung biglang may unexpected na bisita sa bahay. Walang iba, Sir Neb, kundi si Rachel. Dumating habang nanonood kaming mag-asawa. Bihira magpunta sa amin yung bunso kong kapatid at nagsasabi sila ni Mama kapag pupunta. Nung gabi lang talaga na yon sila nagpunta nang walang pasabi, kaya nagtataka kami. At nakakatawa pa yung dahilan kasi kaya pala dumaan sa amin yung bunso kong kapatid kasama yung isa ko pang kapatid ay may bumili daw ng binebenta nilang pabango malapit sa amin. Dahil ninervyos ako at nag-overthink kung meron nga ba talagang multo o elemento dito sa bahay, ay biniro ko na lang at sinabing kung nakikita talaga niya ang future ay ibigay na lang sa akin yung winning lotto numbers. Hindi pa kami umaalis ng asawa ko dito, Sir Neb. Hanggang December pa ang kontrata namin sa nagsangla. Sana coincidence lang yung ganyang pangyayari. Medyo nakakatakot kasi talaga. Para bang nahulaan niya
kung sino ang magiging bisita namin. Good evening po. Ako nga pala si Mar, 28 years old. Kasalukuyan po akong nakatira ngayon sa Virac. Ito pong kwentong isishare ko ay nangyari noong bata pa ako. Pero hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Nagbakasyon kami noon sa bahay ni Tita Sally sa Maynila. First time namin magpunta kaya naman bilang bata na noon ay 8 years old pa lang ay sobrang excited ko. Ang ganda kasi ng Maynila kapag kinukwento ng mga kaklase kong nakapunta na doon. Matapos ang mahaba-habang biyahe sa bus ay narating na namin ang bahay ng Tita Sally ko. Malaki yung bahay nila at merong 3 kwarto. Noong sabihin nga ni Tita Sally na doon ako matutulog sa isang kwarto ay tuwang-tuwa ako. Maliit lang kasi yung bahay namin dati at nangungupahan lang kami. Kaya naman madalas kaming magkakatabi nila mama at papa akong matulog. Masayang masaya ang unang araw ko kila Tita Sally. Kung pwede nga lang magpaampon nun ay baka nakiusap na ako sa kanila ni Tito Nelson. Pagkarating namin doon sa bahay nila, buong araw akong naglaro at nanood ng TV. Kung sa amin ko ginawa yon baka napalo na ako ni mama at papa. Nung mapagod sa paglalaro ay nagpaalam na ako kila tito at tita, pati na rin sa mga magulang ko. Matutulog na ako kako dahil inaantok na ako. Hapon pa lang nun kaya sinabi nilang gigisingin na lang daw ako kapag maghahapunan na. Nasa tapat na ako ng kwarto nung makarinig ako na parang may naglalakad sa loob. Alam kong walang tao sa kwarto dahil yun ang sabi ni tito at tita ko. Kahit natatakot ay dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, para akong napako sa pagkakatayo. May anino kasi sa loob. Nakatayo lang, nakatingala sa kisame. Huminto siya sa paglalakad at mabagal na lumingon sa akin. Kahit may sinag ng araw noon na pumapasok sa kwarto dahil hapon pa lang, ay hindi ko talaga makita yung mukha ng anino. Pero kahit ganoon Sir Neb, ay nakaramdam ako ng kilabot. Naramdaman ko pang parang nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok. Hindi ko maipaliwanag sa isip ko yung nakita ko. At sa sobrang takot ko, bumagsak na lang ako sa pagkakatayo. Pagkagising ko, nakapaligid na sa akin sila Tito Nelson, Tita Sally, pati si Mama at Papa. Pinapaypayan ako ni Mama at Tita. Tinatapik-tapik naman ako sa mukha ni Papa. Si Tito Nelson hindi ko maalala kung anong ginagawa. Audience lang siguro pero naalala kong takot din ang itsura niya. Nung bumangon ako sa pagkakahiga, ay sunod-sunod ang tanong nila sa akin. Ano raw bang nangyari? Nagutom daw ba ako? Bakit hindi daw ako nagsabi? Kaya naman kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Na meron ka akong anino ng lalaki sa kwarto kung saan ako dapat matutulog. Sinabi ko sa kanila na nakatingala lang yung lalaki sa kisame. Nung sabihin ko yon, ay natahimik silang 4. Hindi na sila pumayag na matulog ako doon sa kwarto. Pag uwi namin sa Virac, doon ko lang nalaman kung sino yung anino sa kwarto. Si Kuya Jay daw yon, malayong kamag-anak ni Tito Nelson na napatira doon sa bahay na yon. Nagpatiwakal daw siya doon mismo sa kwarto kung saan dapat ako matutulog. Nagbigti raw si Kuya Jay dahil iniwan ng girlfriend. Sabi ni Papa, kaya raw siguro nagpakita sa akin yung anino na pinaniniwalaan nilang si Kuya Jay. Baka nagpapaalala sa mga kamag-anak niya. Kasi mula raw nang nangyari yon, ay hindi na siya binisita sa sementeryo. Hindi naman kasi talaga sila taga Maynila. Ilang beses pa akong nakapagbakasyon kila Tita Sally. Ilang beses na akong natulog sa kwarto pero kahit kailan ay hindi ko na ulit nakita yung anino. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday ngayon po yan, August 29, si Sir Vic Enciso.
Buti sakto nakapag-upload na tayo ngayon. Happy birthday po Sir Vic Enciso. Subscribe na rin po kayo sa channel niya, Ang Pahina. Horror narration din po yan mga kapasta. Sana po bisitahin nyo Ang Pahina. Muli po, happy birthday kay Sir Vic Enciso. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Nebkero. Magandang gabi po sa inyong lahat.